Magandang araw mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang inyong inabangan na balita tuwing umaga at hapon. GEJN 72.5. Nagbibigay ng sariwang balita, Jacob Renas. Nicole Malvas. Lino Laxenbega, pasok! So partner, ano nga ba ang balitaan natin ngayon? Naku, partner! Ang balita natin ngayon ay tungkol sa mga taong nakatira sa mga squatter. Bali-balita na kasi na maraming silang nakuhang sakit. Simulan natin yan sa isang komunidad malapit sa Manila Bay. Kung makikita mo ito ay maraming basura ang nasa tubig at mga bahay na gawa sa kahoy at nakatayo sa taas ng Manila Bay. Ayon kay Rosemary Herrera na naninirahan dito, lahat ng ito ay bato noon. Malinaw ang tubig noon at kitang-kita mo ang buhangin. Dati siyang nakatira sa Caloocan City, ngunit kailangan niyang lumipat sa Maynila para sa kanyang trabaho sa Tondo. Ayon din sa ibang tao na naninirahan dito, ginawa nilang tapunan ang tubig dahil wala silang matapunan at banyo. Ito din ang dahilan kung bakit napuno ng pollution ang Manila Bay. Nabili ni Aling Herrera ang kanyang lote sa kanyang kapitbahay noon ng 2,255 pesos, ngunit ito ay 20 years ago pa. Simula noon, si Aling Herrera ay nagsilang ng 6 na anak. Pinanood niya ang kanyang asawa na namatay dahil sa hepatitis. Nakuha ng kanyang asawa ang sakit na ito dahil sa kanilang kapaligiran. Ngunit ang kanilang mga araw sa isla ay limitado lamang dahil hindi nila ito pagmamayari. Tulad ni Aling Herrera, mahigit 200,000 informal settlers na pamilya sa Metro Manila ang nahaharap sa relokasyon dahil sa initiative ng gobyerno na ibalik ang Manila Bay, isa sa pinakamaruming anyong tubig sa bansa. Sabi, madami na rin akong nakikita at naririnig sa mga tao na nagkakasakit mula sa squatter. Hindi ba nagplano ang gobyerno dito? Ano na kaya ang nangyayari sa kanila? Lalaman natin yan sa tulong ng ating kaibigan na si Gil Casio Ordinario. Partner, ang balita ngayon na pinaplano ang mga proyekto ng pabayan ng gobyerno para sa mga informal settlers ISF ay itayo malapit sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan at accessible sa mga pangunahing serbisyo tulad ng ospital, palengke, parke at pampublikong transportasyon. Ayon kay Senator Joseph Victor Ejercito na namumuno sa komite ay nagbabala na ang programa sa pabayan ng gobyerno ay mabibigo kung ang mga ISF ay lilipat sa malayo sa mga lugar ng mga trabaho, pinagbumulan ng kita at mga pangunahing serbisyong panlipunan. Sinabi niya na ang proyekto sa pabahay sa bansa ay naiipit sa isang vicious cycle kung saan ang mga bahay ay itinayo bilang pagsunod at hindi upang magbigay ng kabuluhang tirahan sa mga walang tirahan. Kahit magtayo ng ating pamalan ng libo-libo pabahay kung malayo man ang maito sa lugar ng hanap buhay ng mga ISFs at kulang sa basic facilities tulad ng health facilities, malayo sa educational facilities, ay iwanan din ang mga ito. It has become a vicious cycle. May dahilan kung bakit sila nananatili sa Metro Manila. Karamihan sa kanila ay narito na sa mga lungsod dahil sa kanilang mga trabaho. Sa patuloy na urbanisasyon ng ating bansa, dapat ay mabigyan ng pansin ang kalagayan ng ating mga kababayang ISFs. Sabi ni Tulfo na nakatanggap siya ng ilang reklamo na ang mga basic public utilities tulad ng kuryente, tubig at sewage services ay wala sa ilang mga housing at resettlement areas na inaalok ng gobyerno, na ayon sa mga utility companies ay dahil sa maliit na bilang ng mga ISF sa lugar. Sinabi rin niya na nakatanggap siya ng mga ulat na maraming mga housing unit ang hindi maganda ang pagkakagawa. Ang ilan sa mga ito ay nasira ang mga pader at bubong na halos hindi na matitirahan. Salamat Gil sa iyong balita. Kahit marami mga informal settlers sa Metro Manila, madami pa rin mga pamilya ang nakatira o nalipat sa mas maayos na tirahan. Katulad na lang ng Barangay Kanyogan sa Pasig. Kahit na mayroon silang kinaharapan noon, mayroon pa rin magandang pagbabago sa ang kanilang pamayanan. Katulad na lang ng bagong ilang relokasyon para sa kanilang health center. Mas maayos at mas malinis ito.
May iba ding pamayanan sa Pasig na hindi pa naaayos, ngunit mayroon ng plano ang mayor ng Pasig dito. Ang target ng pamahalang lungsod ng Pasig na walang informal settlers o residenteng naninirahan sa mga lugar na ituturing na danger zone sa loob ng dekada sa pamamagitan ng mga programa sa pababahay at serbisyong panlipunan ng lokal na pamahalaan. Simula nung siya ay napili bilang kandidato para sa posisyon ng mayor sa Pasig City, ang pinakaplano niya ay magkaroon ng maayos sa tirahan ang mga taong nakatira sa squatter sa loob ng 10 taon. Ngayon na tinalakay natin kung ano ang klase ng buhay ang mayroon ang mga informal settlers at kung ano ang plano ng gobyerno dito. Ilalakay naman natin ngayon ang maaaring gawin ng mga tao upang maiwasan ang pollution at hindi tamang pagtatapon ng baso upang maiwasan makakuha ng sakit. Ang mga bagay o pagsasanay na maaari nilang magawa ay panatilihing malinis ang kapaligiran upang maiwasan magkaroon ng sakit. Iwasan din ang pagtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan. Siguraduhin na malinis ang kamay kapag nagluluto at kumakain. Siguraduhin ding malinis ang iyong kinakain at siguraduhin lutuin na maayos ang pagkain upang mamatay ang bakterya. Uminom ng malinis na tubig, siguraduhin ito ay nasala ng maayos. Salamat sa impormasyong inyong binigay, Gail. At dito na po nagtatapos ang aming balita ngayong umaga. Muli ako si Jacob Linares. Ako si Gail Casey Ordinario. Ako naman si Ethan Axabega. At Nicole Malbas. Hanggang sa muli, GEJN 72.5. Radio station, nagbabahagi ng inspirasyon at informasyon sa bawat tahanan at komunidad. Maraming salamat at hanggang sa susunod na balita ng Ang Kabilang Panig ng Buhay.